Hello, sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At ngayon po ay pag-usapan natin mga blue chips. Ayan. So don't forget to subscribe and click the all button para palagi po tayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So don't forget, subscribe tapos click all button guys. Ayan. Subscribe, click all button. So syempre, so, ang pag-uusapan natin ngayon is mga top gainers, Based po dito sa or kay kay Pesobility. So, unahin po natin na blue chip is eto sa AEV, So, dito po guys, right here. So, i-check natin. And kasi sa part na to, medyo laggard yung mga natin mga blue chips. Ang mga basura ang ngayon. Ang palaging trending guys, So sa part po na to kay AEV, so kung papansinin natin, siya pa rin po ay nasa baba ng downtrend line, So we have here a downtrend line since 2019. Okay? So ito po siya guys. So bali sa part na to, so wala pa rin tayong dito breakout, pero syempre kung titignan natin dito sa daily chart, so siya po ay nag-bounce sa may support which is around here sa 42 pesos. Series of touches dyan, 1, 2, ang dami guys. Ayan diba? So series of touches, kung papansinin natin, and sa malamang po is mag-bounce to bukas. Pero syempre kung titignan natin, so saan po yung resistance natin dito kay AEV? So we have here the first resistance natin is nasa 45 pesos. So dito po yun sa may red box. So series of touches din to Ayan So tignan natin kung makakapanik dyan. Ayan, pero syempre since wala pa naman tong retest, kaya dun po muna tayo magpo-focus So possible guys magre-retest, or kung talagang malakas, so syempre magbe-breakout dyan yan Ayan, so tignan natin. So okay, sa part kasi na to medyo hindi pa rin po siya nakakapanik dito sa may downtrend line na i-drawing natin kanina. So dito naman sa moving average, so 20, 50, okay. So sa may blue line, meron po tayong confluence doon, okay, sa may resistance po natin guys. Ayun, tapos kay 100 din. And kay 200 din guys. So this is a significant resistance po kay AEV kung papansinin natin ayan. So dapat makapanik si AEV rito. O dyan guys So for now, let's see, kasi possible retest muna siya rito, Ayan. So sa indicators, hindi na po natin i-elaborate ng super super detailed. Ayan, so yung mga na lang, yung mga basic parts. Ayan. So dito naman, meron po tayo ditong downtrend line na possible mabasag. Okay? So watch this, Ito si downtrend line since since June 2020. So pagka po nakapanik, possible, okay, magkikreate nga tayo ng retest doon sa may significant resistance natin sa may price action kay AEV. Ayan, so tignan natin guys tapos MACD, medyo okay naman si MACD, okay, pataas.
Tapos, ano dito? Higher high sa may ano natin, histogram, no? So, for now, yun muna po, no? So, possible this is a retest. Ayan, kay AEB. So, next po natin, si AC or si Ayala. So, i-search po natin yan, guys. So, AC. So, AC tayo rito. Ayan, kasi sa part na to, sabi natin, cap with handle pattern, ano? Dati pa po ito, guys, na, ano, na analysis natin. Pero, kung titingnan natin, is nag-breakout nga dito, no? Ayan, sa ating downtrend line, kung papansinin natin, since 2017 yan, no? So, ito po siya, guys. This is a downtrend line. Okay? And kung papansinin natin, pauntog-untog siya ron, ano? So, nagbabounce siya sa may downtrend line. O, ayan, ano? So, we have here first and second retest. Tapos, okay, parang ano siya, no? Triple bottom dito sa part na to. Ayan. So, dito po sa part na to, siya ay nag-create ng support. Okay? So, dito yan, malapit sa 765, no, pesos. So, ito yung first. Okay, first, second, tapos ito yung third. And possible is mag-bounce tayo bukas. Ayan. So, what's next for AC? So, sa part na to kasi, kung papansinin natin, ang medyo matigas dito is, okay, so burahin na natin to, no? Dito, guys, burahin na natin yan. So, dito po, let's see. Okay. So, medyo matigas right here. Okay, so possible dito muna, no? Dito sa part na to. Ayan. So, dito, guys, right here. So, mag-adjust tayo na konti. Ayan, sa may 808 pesos. First, ano, first, tapos, yung second is ito sa may green box natin. Sa 800, ano na yan? 836, which is around here, guys, no? And kasi kung papansinin natin, para siyang ano wedge pattern pero parang channel, ano? So, channel to, o, diba? So, channel yan, guys. O, ayan, no? So, tingnan natin kung makakapanik kasi this is a downtrend line or downtrend channel, no? So, ang pinaka-breakout point dito, kung siya ay continuation pattern, so, syempre, eto nga, guys, yung na-drawing natin na resistance, ano? Which is around sa 808 pesos nga. So, dito po yun. So, we have here series of touches, lower highs, high, lower high, lower high. So, let's wait po natin na mag-breakout dito. Okay, so possible. Bobo, no? Buy on breakout. Okay. So, let's see. Yan. So, since wala pa naman, kaya okay, so possible, let's wait muna na ano siya, mag-breakout. Ayan. So, tignan natin, guys, ano? Tapos, dito naman, so, medyo okay naman dito sa part na to, no? Higher high dito, o, diba? Or, higher low, guys. Low, tapos higher low. Okay, so, tignan natin, ano? Okay, tapos kay MACD. So, medyo nag-bounce right here. Wait lang, may nangangagat na lang po. Kalaki. Ayan. So, dito po kay AC, medyo nag-bounce, no? Ayan, so sana masustain. Okay, papataas. Okay, so tignan natin yan, ano? So, ayan. So, next po natin, kay AC is eto si SM. Ayan.
So sila po yung mga top gainers, ano, base po sa or kay Pesability. Ayan. So dito po SM. Okay, so burahin na natin to, guys. Kasi nag-breakout na rito sa may ano natin diba, sa may trend line. Okay. So sa part na to, possible. So breakout. Okay, so let's see kung magbe-breakout na to, guys. Ayan, kasi kung titignan natin, nasa resistance na po siya. Diba? So ayan, guys. So malapit na, no? Malapit na po ito mag-breakout, guys. Kung titignan natin, ano, si SM. Wait lang. Nakakagat ako ng lamok. Ayan, so let's continue. So bali sa part na to kay SM, yung ating pinaka-resistance is here, no? Sa 185 pesos. So we have here 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6. And bukas pa possible siya ay mag-breakout, no? Ayan, so tignan natin kasi nag-retest na nung ano nung Friday Ito si SM, no? So there's a possibility na mag-breakout. Pero hindi po natin sinabi na totally magbe-breakout siya, no? Possible lang po. Okay, yan. So, if ever po na magbe-breakout yan, so ang possible target natin ito, no? Yung pinaka last resistance natin sa taas, which is around sa 1,143 pesos. Dito po yun, guys. O, ayan, ano? So, pagka nilakihan natin yan, ito po siya. Ito. Ayan, ano? So, yan na po yung pinaka-last. Pagka po nakapanik si SM dito sa may current resistance po niya. So, ayan, no? So, tignan natin kung makakapanik. Uy. May lamok. Sakit kumagat. So, ayan. So, tignan natin, guys, ano, kung makakapanik to. Let's see. No? Oh, ayan. So, tignan natin. Tapos, dito naman, so, kay MACD, ayan, so, bumaloktot dito So, medyo maganda to, no? Kung papansinin natin kay SM. Ayan, si MACD line is bumaloktot ulit papataas. May lamok. Puli ka nakawala yung lamok. So ayan, guys, no? So pasensya na po kayo at nanguhuli ko ng lamok So dito tignan din natin, ano, kasi resistance din to sa RSI natin. So let's see kung makakapanik. Ayan, so possible, guys, ano, breakout. So excuse, nasa mid ako. So next po natin, so SM tapos BPI, no? So BPI, guys, BPI. Okay, so check natin to. And kasi yung last update natin dito, guys, is medyo matagal na rin, di ba? Pero sa part po na to, kung papansinin natin, possible po talaga na siya ay continuation pattern. Ito na sa BPI. Kasi, kung titignan natin, no? So, medyo nag-close na ulit dun sa may taas nung downtrend line. Okay? So, dito kasi, kay BPI, this is a bull flag, no? So, meron tayong flag right here. Tapos, meron tayong pole. So, ito si pole. Ayan. So, alam natin, guys, pagka yung ating price action is nagke-create ng bull flag,
So, possible po niyan, pagka po nag-breakout dito sa may downtrend line natin, so, possible yan is continuation pattern. So, for now, let's focus muna sa may resistance niya. So, saan po yun? Ayan. So, bali mag-adjust tayo dito ng konti. Konti lang, no? So, pwede rito sa part na to. Okay. So, supposed to be dapat makapanik dito sa 87.2 pesos. So, series of touches, no? 1, 2, 3, and 4. Ayan. So, tignan natin guys kung magbe-breakout dyan. Ayan. So, this is huge guys. So, medyo mga laggard lang yung ating mga blue chips, no? Pero kung titignan natin, sila po ay nag-perform na ng mga continuation patterns, no? Ayan. Tapos, meron pa ba tayo rito makikita? So, dito rin, medyo nakabaluktot din, ano? Okay, pare-pareha sila, guys. Kaso, hindi nga lang po napapansin kasi all eyes are nasa top trending stocks. Like dito, PHA, di ba? So, yung mga blue chips, hindi po gaanong napapansin. So, yun po guys yung magandang opportunity, ano? Ayan, pagka wala pang price discovery, kasi mauuna ka rin eh. So, pagka meron ng price discovery, so yun po guys, pahirapan na, no? And here, so check natin to. So, tingnan natin kung magbe-breakout dito, no? So, this is a downtrend line guys, since October 2020. So, series of touches, 1, 2, 3, tapos 4. So, this is a downtrend line. So, tignan natin kung magbe-breakout dyan, ano? Para mas valid yung ating chart. Eto guys, ano? Eto si continuation pattern. Ayan. So, tignan natin guys, no? Tapos, so, okay, MACD. So, ganun nga, no? Ayan, no? Ayan. So, next natin, si AP or si Aboitiz Power Corporation. So, i-search natin yan, AP. So, AP guys. Okay. So, dito naman, kay AP, medyo nalaglag kasi rito sa part na to eh, oh. Sa ating symmetrical triangle pattern, ano? Ayun, oh. Diba? So, yun nga lang, sa part na to, kahit po siya ay nalaglag dito sa may baba ng ating symmetrical triangle pattern, pero still, kung papansinin natin, sideways pa rin siya dito, no? Ayan. So, ang mahirap po kasi is, kung siya ay patuloy na pababa. Lower low and lower high, no? So, dito po kay AP, so, possible ibang case to kasi kung papansinin natin, meron po tayo ditong higher low, no? So, we have here low, tas higher low, guys. Okay? Pero, syempre, hindi pa naman po valid dyan, ano? Ayan, kasi supposed to be dapat makapanik siya totally. So, for now, still sideways pa rin. So, dito, guys, ang titignan natin na resistance na dapat ma-break is saan? So, possible dito. Ayan. So, medyo mag-adjust tayo dito. Okay, pati ito. Iurong natin na konti, ano? O, tapos dito naman, o, ayan, no? So, this is parang ano siya, no? Falling wedge. So, channel siya pababa. Pero, we have here a nice bounce. Okay, sa part na to, no? So, nag-bounce. So, let's wait natin na, ano, no? Makapanik at mag-breakout dito sa may downtrend line. O, ayan. Kasi, meron pa po tayo ditong resistance na dapat basagin, no? Ayan. Para si AP is totally makarecover. So, for now, let's wait.
So, siya ay under recovery pa lang to, no? Higher low pa lang dito, guys, eh. Low, higher low, no? So, wala pa po tayong higher high sa part na to. So, dito, guys, so, KRSI, so, medyo nag-bounce, pero hindi siya definitely na okay, ano? Ayan, kasi still below, ano siya, 50. Itong si RSI, no? Tapos, kay MACD, medyo flat, pero pagka kasi ganyan, alanganin, eh. Ayan, ano? So, let's wait na lang. Okay. So, dito po kay AP, ano? Moving average. So, tingnan natin. Ayan, yun. So, very obvious naman, guys, ano? Siya pa rin ay bearish, ano? So, bakit natin nasabi? Kasi kung papansinin natin, siya pa rin po ay nasa baba ng 200-day moving average. Right here, oh. Diba? So, sabi ko nga kanina, let's wait na siya po ay mag-breakout. Since wala pa namang breakout, eh. So, ayan, ano? So, let's wait. So, next po natin, ito si AGI, no? AGI. Oops. Okay, so medyo meron po tayo error dito. Nako, ano nangyari? Ayan, so mag-load na lang tayo ulit. Ayaw, eh. Vestagrams. Ayan, no? Nag-error na, guys, yung chart, eh. Di ko alam kung bakit naggaganon, ano? So, dito, i-ano na lang natin ulit. Load chart layout na lang ulit tayo. So, next natin sa AGI, ano? Okay. Ayan, AGI, guys. AGI. Oh, ayan. So, dito po kay AGI. So, check po muna natin, ano? So, possible po kasi this is a wait lang. Oh, ayan, ano? So, possible this is a cup with handle pattern. Pero, hindi pa naman po definite na talagang cup with handle yan, ano? So, possible lang. So, base po dito, we have here a big cup right here. Tapos, sinundan ng maliit na handle, no? Dito, guys. Ayan, no, sa part na to. This is a handle. So, kung babalik tayo sa daily chart, so, check natin. So, we have here a hammer candle. So, possible po this is a reversal kasi siya po ay harami candlestick, no? Okay, sa part na to. So, syempre, pagka, guys, cup with handle, let's wait na siya po ay mag-breakout sa neckline, ano? Or sa may kanyang significant resistance. So, saan po yun, guys? So, based po dito sa ating price action. So, eto po, guys, yun. Eto. Okay? Which is around sa 11 pesos. So, this is the breakout point for AGI, no? Sa 11 pesos. Ayan. So, tignan natin, guys, no? And kasi kung papansinin din natin dito, so, we have here, ayan, no? Okay. Low. Tapos, lower low. Low, higher low. So, possible this is parang ano, no? Para po siyang inverse head and shoulder pattern. Okay? Sa ating handle to, no? Sa pinaka-handle natin nag-create ng inverse head and shoulder pattern, ano? So, parang ganun. Sa concept na to. Ito.
Ayan. So, let's see or let's wait na siya ay mag-breakout sa may sinabi nating breakout point sa may 11 pesos. Ayan. So, okay naman siya kasi kung papansinin natin, still siya po ay nasa taas ng 200 day, ano? 200 day moving average. Ayan. So, okay siya, no? 50. Ayun. Okay. So, tignan natin. Possible nga to, no? Possible. So, dito naman kay RSI. So, we have to break this resistance, guys, ano? Ito sa part na to. And kasi binuhusan siya rito. Series of lower highs and lower lows, no? So, tignan natin kung makaka-recover siya rito. Ayan, ano? So, wala pa eh. Tapos, kay MACD, medyo nagko-converge, pero, yun nga, ano? So, supposed to be, dapat susunod na to eh. Si MACD sa may price action natin. So, bukas possible, no? Na ito ay biglang mag-flip. Ayan, pero not exactly, guys, na mag-flip yan, ano? Kasi wala pa namang ano eh, real breakout dun sa may sinasabi nating neckline, ano? Ayan, so tignan natin, guys, ano? Dito kay AGI. So, next po natin si JGS. So, dito naman kay JGS. So, i-search natin. So, 26 minutes pa lang tayo, guys. Ayan, too early pa. So, dito po, okay. So, i-search natin sa weekly chart. Let's check first. Okay, so medyo lagger. Ayan. So, dito po sa part na to, wala pa rin tayong breakout kung papansinin natin, ano? Because we have here a downtrend line since 2016 na hindi po mabasag-basag. So, we have here 1, okay? Tapos 2. Tapos 3. Ayan. So, supposed to be dapat, okay, so pwede tayong ano dito, mag-buy kung siya ay magbe-breakout dito sa may area na to. Ayan, sa ating ano, no? Sa taas ng ating downtrend line. Ayan, kasi wala pa rin eh. Kaya medyo delicates pa rin pagka ganyan, ano? So, let's see sa daily chart. Ayan, para mas makita natin yung galawan niya rito, no? So, dito kasi, we have here a rising channel, ano? So, we have here, ayan, no? Series of higher low, no? Low, higher low, higher low, eh. Tapos, sa part na to, nag-breakdown. So, hindi po na-sustain yung ating support, ano? O, ayan. So, sa part na to, nag-retest, pero wala pa rin, eh. Retest, tapos reject. Rejection, guys. So, dito, kung titignan natin sa ating last candlestick, okay, so this is a hammer candle, guys, and possible magre-retest ulit to. Kung siya ay makakapanik dito, guys, sa may red box na to, no, kasi resistance to eh, which is around sa 66 pesos. Ayan, so tignan natin, ano. So, yun muna for now kay JGS. Okay. So, let's see, no. So, wala pa eh. Pero dito, yan kasi meron eh. Dito, guys, meron tayong ano, okay, trend line, ano. Diyan. Tapos dito rin meron, guys. Oh, ayan. So, we have here a fake out or fake breakout, guys, ano. Yan, kasi hindi na sustain eh. Kasi resistance yan. Ayan, guys, resistance yan eh. Ayan, oh. Ah, diba? So, tignan natin kung makakapanik nga doon, ano. Tapos, so, i-check natin, 200. Okay. So, medyo okay to, guys, kasi
siya ay sideways sa 200-day moving average, no? And here, kung titignan natin, so bounce to. Bounce, okay? Bounce. Kaya possible nga is siya ay tataas. Pero not exactly 100%, no? Ayan. So siya po ay nagba-bounce dun sa may 200 100. O ayan. So ito guys yung magiging natin kahirapan dito kay JGS, ano? So ito si 100 day. So supposed to be dapat makapanik dyan So let's see. So for now, possible siya ay retest muna rito. Ayan, no? Tapos kay RSI, okay, so wala pa rin tayong dito, breakout. Ayan, kasi downtrend line pa rin to guys, wala pa yung breakout guys, no? Tapos kay MACD, so medyo malikot pa rin. Okay, so maraming whipsaw ito guys, right here. So tignan natin kung siya ay mag-flip, papataas. Ayan. So next natin sino ba yung next? JGS, tapos ito si Bloom, no? So check natin si Bloom. So kay Bloom, ito yung mga top gainers So check natin dito, no? So dito guys, i-check muna natin yung kanyang macro view. So let's try sa monthly chart. Okay. So siya po ay medyo na-reject, no? Kung titignan natin dito sa macro view. So we have here a significant resistance, sa 8.2 pesos, which is around here sa may red box. Ayan, so medyo hirap Pero i-check natin sa daily chart. Ayan, so wag na natin tignan sa weekly chart, no? So dito tayo mag-focus ngayon. So dito sa part na to, so meron kaya tayong makikitang trend line dito. Ayan, so pwede tayo mag-adjust Ayan, so mag-adjust tayo ng konti. So adjust. So ayan, no? Tapos extend natin ng konti. So we have here, okay, kung tayo, mag-update tayo ng ating chart. So eto na po yun, Ayan, so this is a channel guys, kung papansinin natin. And supposed to be, since this is a trend line kay Bloom, so series of touches, 1, 2, 3, 4, and 5. So supposed to be dapat mag-bounce to. Pero syempre, ang tinitingnan natin dito is yung kanyang resistance horizontally. So saan ba yun guys? Ito yun, Ito guys. Which is around saan? What price? Sa 8.25 pesos. Ayan, So tignan natin kung makakapanik. And here, so sa part na to, so this is a downtrend line guys, na hindi mabasag-basag ni Bloom. Ayan, so tignan natin. Medyo hirap pa rin ayan, ayan, so tignan natin. So this is a channel din, mini channel. Ayan, pa-bounce dito. So tignan natin kung siya ay masusunod pa rin, yung ating channel dito. So ito yun guys, channel yan, diba? So channel yan, okay, so channel yan guys kay Bloom. So for now, i-check natin 200. Okay, so okay pa naman, Still, siya po ay nasa taas ng 200-day moving average. So magiging problem natin dito kay Bloom is eto rin, 100 din. 100-day moving average. So dapat makapanik siya dito guys, si candlestick sa may 100-day moving average. So for now, let's see, kasi siya ay doji candlestick,
Ayan. Tapos, syempre dito, medyo okay. Right here. Pero wala pa ring breakout. Kasi ano to, downtrend line, ano? Since November 2020. So, wala pa po siyang breakout dito sa ating downtrend line. Ayan, no? Okay. So, wala pa eh. So, what about sa ating MACD? So, kay Bloom, medyo possible pero not exactly. Ayan, kasi si MACD line po is medyo nakabaluktot, no? So, tignan natin. Let's see. Bukas ko ano yung mangyari dito. Ayan. Next. Next po natin. Okay, ano ba yung last natin? Bloom, ano? Bloom, tapos MPI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. So, I think, ano po to? Last na to, no? MPI. Ayan, so, siyam na eh. Siyam na guys yan. Siyam. MPI yung next. MPI. Ayan. So, i-search natin to. So, sabi natin, this is ano eh. So, this is possible inverse head and shoulder pattern. So, nag-breakout nga dun sa may sinabi nating neckline dito, no? So, syempre, okay. So, alisin na natin yan para mas okay tignan, ano? So, dito guys, kung mag-a-adjust tayo ng konti, so, trend line to, no? Ayan. Tapos, dito naman sa taas, okay. Ayan. So, before that, so, check muna natin sa higher time frame guys, ano, para mas okay. Mas kita natin yung magiging kanyang problem. Ayan. So, dito po, okay, so medyo okay pa breakout, pero not totally breakout, ano? And kasi still siya po ay nasa resistance, no? Ito nga. Etong si downtrend line guys, kung papansinin natin, ano? Downtrend line yan eh. So, mas okay siguro kung titignan natin sa weekly chart. Oh, ayan, no? So, nag-throwback. Okay? So, breakout. Tapos, throwback. Then, medyo sideways. No? So, okay yan. What about naman sa daily chart? So, dito po tayo magkakatalo. Right here kay MPI. No? Kasi, kung papansinin natin, so, marami na po siyang ginawang bounce dito pagka natatouch tong si trend line, ano? Since March 2022, guys. So, we have here, ayun, no? Trend line. So, mag-adjust tayo at i-zoom natin ng konti. Ayan. So, from here, first bounce, okay? Second bounce, third bounce, fourth, 5th, 6th, 7th, 8th, and possible guys, ito. Ito po yung last, ano, kasi tayo ay nasa trend line, no? So, tignan natin kung magbabounce. Pero, possible na siya ay magbabounce, no? So, dito po, so, ang ating magiging problem dito sa pinaka-diagonal is here. O, ayan, ano? So, tignan natin kung magbe-breakout dito sa part na to. So, we have series of lower highs. High, lower high, lower high, lower high. So, syempre, magre-retest muna dyan, ano? Ayan. So, tignan natin kung magbe-breakout. Tapos, i-check natin, 200-day moving average. Okay. 200-day. So, okay pa naman, ano? Tapos, 100, ayun. So, possible bounce nga dito, no, sa 100-day natin. Ayun, no. Okay yan, okay. Good. So, dito naman, kay RSI, medyo lower highs pa rin eh. High, lower high, lower high, lower high, lower high, lower high pa rin guys, ano.
So as of now, wala pa po tayong higher high dito, no? So tignan natin kung siya ay magbe-breakout na. Ayan, so wala pang breakout total ito eh. So this is a bounce pa lang, ano, sa part po na to. Tapos kay MACD, so i-check natin. Okay, so possible nga guys, ano, eto medyo okay pag gaganyan, ano, yung itsura. Tapos kay MACD, higher low right here. So this is a good sign guys. Tapos nasa trend line pa ngayon si MPI based sa ating daily chart. So yun lang po guys. I think tapos na po tayo sa ating update sa mga blue chips, top gainers. So see you po sa next video. Bye bye.